Isang magandang araw mga kababayan, ito po ang News That Matters at ating panonoorin dito sa video na to yung mensahe ni VP Sara dito sa malakas na parating na bagyo mga kababayan. At pangalawa, itong si Senator Bato na kung saan inisyuhan na ng ICC mga kababayan na lumabas na. At ito, pag-uusapan natin at panonoorin tong mga video na to. Ito na po mga kababayan. Pero bago yan, isang share, like, subscribe lang, masaya na po tayo. Ito na po mga kababayan. Nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa central o northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-7, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-8, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pang-9, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga bulletin mula sa Pag-asa
at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Maraming salamat po, Madam VP Sara, sa inyong magandang mensahe dito sa paghahanda ng kapwa nating Pilipino dito sa malakas na bagyong darating, mga kababayan. Eto mga kababayan, breaking news, Senator Bato, inisyuhan na ng warrant of arrest ng ICC. Ayon dito ay kinumpirma ito ni Boying Remulla dito sa DZRH, mga kababayan. Ngayong Sabado lang ito. Eto mga kababayan, panoorin na po natin yung interview dito kay Boying Remulla. Eto na po. Authority, Oo. kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Solid to. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction, as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba, confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. So paano ba? Hindi, kasi ano yan eh. Ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition Ang ng Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable Extraditable offense. Oo. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules. Guidelines. Rules ng Yung Supreme Court tungkol diba, dito. tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines Na ng bago. Yes, Supreme yes. Court. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Oo. Yan, magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. Kung extradite si Senator Requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang ICC. requesting party. So agree. they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, yung guidelines, yung based rules. on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Yes, Court. Supreme Court. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to, he will also have to follow the rules. Oo. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To na protect his rights. 'di ba bigla siyang Hindi, arrestuin. may process, Hindi na may pwede yun. process. Dahil doon sa bagong The bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga 'yon. Yes. Oh, with the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. Oo. Sa, At ngayon, wala nang question. Di na wala ang nang- maraming ang maraming naglalaro at tama-tama nandiyan si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas eh. Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian law. Under international humanitarian in other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ito po yung official statement ng abogado ni Senator Bato, mga kababayan. Ngayon lang po yan, 39 minutes ago. Butit nakita ko pero at nahihabol dito papakita ko po sa inyo dito. Ito po. Official statement ng Legal Counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa from Luzon News Media.
39 minutes ago, official statement. Nanggaling ito kay Attorney Israelito P. Torion, mga kababayan. Ito, babasahin ko pa ba? Council of Senator Ronald De La Rosa, Davao City, Philippines, November 8, 2025. Ayan po mga kababayan, babasahin ko na lang po, mabilisan na. Ito, we have been made aware of circulating reports claiming that the International Criminal Court, ICC, has issued an arrest warrant against Senator Bato De La Rosa. At this point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. We therefore urge the public and the media to exercise caution and restraint in sharing or interpreting such report until verified information is officially released by the competent authorities or by the ICC itself. If proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process, consistent with our Constitution, due process, and the sovereign rights of the Republic of the Philippines. Ayan po mga kababayan. We shall now await official confirmation before making any further statement on the matter. Ayan po mga kababayan, yung payag ni Attorney Israelito P. Torion, mga kababayan. Okay, maghintay-hintay lang po daw tayo pero wala pa naman daw talagang official statement. Pero ayan, in-announce nga po ni Boying Remulla kaninang umaga. Ito po yung rest back naman ni Attorney Bato. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Mag-ingat-ingat po tayo palagi. Lalo na ito, may darating na malakas na bagyo. Ingat-ingat po tayo. O hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Ito, mag-iingat-ingat po kayo lagi at may darating na bagyong malakas ngayong linggo na to. Maraming salamat po. News That Matter and God bless.